Ayan, nakagawa na tayo ng isa nating vlog, yung magkano ang sahod sa Hungary. So, gagawin ulit natin ng latest na video na, ang tawag doon. Ay, hindi ako sanay talaga na yung ating cellphone na ating gamit. Mag-research ako paano ko maayos yung ating camera, guys, para patagi na ulit tayong may video. So, yung latest na rent dito sa France, magkano ang renta ng bahay o apartment dito sa France? So, depende yun, guys, sa laki ng bahay mo. Usually, mga maliliit na bahay, like 10 square meter, is around 500 to 650 euro monthly rent. Wala pa rin yung tubig mo at saka yung electricity mo. So, ang ilaw naman at ang tubig, ay yung tubig kasama na yung sa rent, yung ilaw, depende sa'yo, usually 100 o 50 euro monthly. And then, kung kagaya dito, example ko yung bahay natin, nagawan ko naman na ito ng mga vlog dati pa. So, itong bahay natin, yan, laging tumataas ang renta, guys. Parang, yearly tumataas. So, ang renta natin dito sa bahay is 1,250 euro. So, ito times mo siya sa 62 is around 77 plus. 77,500 o 78,000 pesos ang monthly na rent natin. Bukod pa dun yung ilaw natin. So, yung ilaw natin dito, kami, 3 or 4 kami minsan. Ang ilaw namin is around, nakaraan is 136. Yes, times 60. Ang ilaw is around 8,000 to 10,000 pesos. Depende sa inyo kung gaano kayo gumamit ng electricity. Ay, dito lahat kami merong rice cooker. Kung apat din ng rice cooker, kanya-kanyang luto eh. Tapos, yung mahal kasi din yung natin, yung blower. Kasi hindi naman tayo pwedeng hindi mag-blower ng buhok, lalo na kapag winter. So yun, 1,000 is around 78 ganyan pesos, 78,000 pesos. Yung isang apartment na ganito kalaki sa akin, this is around 40 mid-carry. So mayroon tayong, nakita nyo to sa mga vlog ko, sa mga bagong followers lang natin itong ating mga video. Pero dun sa mga dati na nakita nyo na nagawan ko na din ito ng vlog, meron tayong toilet, meron tayong kitchen, living room, may shower room na malaki, and may bedroom na ito na malaki. And yung pala guys, mga around 400 to 500, karamihan doon, pangkaraniwan is nasa labas yung CR. Kumbaga para siyang isang apartment na gano'n, tas may isang CR lang dyan sa labas. So, lahat, parang yung mga tenant ay doon nagsi-CR sa labas, ganyan. Pero itong sa akin, is apartment talaga siya. Isang bahay talaga siya. Na nandito lahat. Yun. Kaya lang yun, medyo may kamahalan. Tsaka yung lugar ko kasi ay medyo nasa business, nasa business class place. Kumbaga parang dyan sa Manila is nasa around Makati, ganun. Hindi siya city kagaya sa Paris doon. Pero ito kasi malapit sa business class na mga establishment, ganun. Mga offices, yan, ganyan. Kaya medyo high standard talaga dito ang mga talaga dito ang mga rent, ganyan, tsaka mga bilihin. So, yun. And, kung makikiroom sharing ka naman, yung kagaya dito sa akin, tumatanggap ako ng mga kasama sa bahay, room sharing. Ayun, pangkaraniwan is 300 yung sharing ng bahay. Yan. And, plus yung kuryente din. So, kung ikaw ay nagpaplano na pumunta dito, yan, at makikiroom sharing ka, budgetan mo na ng, like, for example, like 350 euro monthly, kasama na ang kuryente at saka yun yung rent mo. Kung makikiroom sharing ka. And, pero kung gusto mo nga nung sarili na bahay, so, lagyan mo na ng budget na around, 1,000. Yan. Kung gusto mo na mag-isa ka. And, pangkaraniwan na hinihingi ng employer is 1 month deposit, 1 month advance. So, kailangan mo i-ready yun ng at least 1,000 o 3,000 euro, ganyan. Kung 1 month deposit, 1 advance, and kung sa room sharing naman, ganun lang din. Pero kung sa akin, ang hinihingi ko lang kasi dito, ang karaniwan is yung security deposit nyo at saka yung rent. So, kung 300, so 600. Ganyan. Plus the electricity naman, the next, the next, sa bill pa, sa next month pa. So, yun. And, ano pa ba?
Para na may video ulit tayo, guys. Gagawin natin na 8 minutes. May mga nag-chat sa akin na nandyan pa sa Hong Kong. And yung mga iba na nag-chat sa akin, tapos hindi naman sila tumuloy dito. So, okay lang naman. Basta inform nyo lang din ako. And, yan. Basta available naman. I-inform nyo lang ako early na at bakante dito sa bahay. Pwede naman. And yun, meron naman tayo nga doon na living room. For example, na wala talaga kayong matitirhan kapag andito na kayo. So, pwede naman kayo doon sa living room kung hindi kaya maselan. At hahanap ka pa ng matitihan ng bahay, ganyan. And yun yan, marami tayong mga bagong dating. Ano pa ba? So yun na, medyo may kamahalan talaga, guys, no? Ang rent. Pero kahit naman saan talaga na tumataas naman tumataas talaga yung renta natin. Tapos yung mga sweldo, ang tagal-tagal tumaas, diba? Parang, itaas ba yung sweldo? Kasi ako, ganun pa rin naman yung sweldo ko. Consideration lang din ng mga employer. Kaya kung kung nagbabala ka na mag for good or magtrabaho dito sa France, dito sa Paris, so, ganun lang, yung at least may idea kayo ng renta and cost of living dito. So, yung mga pagkain naman, so, ganun pa din, hindi naman mataas pa din. Like, for example, ang kilo ng bigas is around 2 euro, pinakamababa. May tigo 1 euro pa din na mahigit, pero hindi na. Meron pa din naman ng mga tigo 1 euro na plus, 150 ganyan ata. Pero, okay na yun, standard na yung 2 euro, masarap na yun, guys. So, ganun. And yeah, sa mga ulam naman, may mga wet market naman na nabibilhan, ng mga murang pagkain. Yan. So, yan. Ikaw na lang din ang magbabudget ng ng sweldo mo, kung paano mo ibabudget yung sweldo mo. Kasi siyempre kung sweldo ka ng basic lang na 1,000, kisa basic dito na at least 1,400, 1,600, ganyan. O kung magbabayad ka ng renta na 1,200 o 1,000, kunti na natira sa sweldo mo. Kaya kapangkaraniwan talaga, be practical na dito yung nakikirom sharing. Kaya dito sa akin na para makasave, bawat tayo nakakasave ng pera, diba? Kasi kung 300, okay na, 350 plus pagkain mo, meron ka pa ding ma-take home na around, pa din, kulang 100,000 pa din na, kung marunong ka mag-budget ng pera. So, yun. And, yeah, maraming salamat sa inyo, guys, sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Sana hindi kayo magsawa kahit hindi tayo palagi nakakapag-vlog. Maraming salamat dun sa mga nagme-message sa akin na na-inspire sila sa ating mga video, sa journey ko kung paano ako nakapunta dito sa Paris. Yan, alam nyo na yung lahat yan ng mga na followers na natin. Kung paano ako nag-strive ba, kung paano talaga ako nagsumikap na ma-change yung buhay natin. And yeah, I am talaga grateful. Lagi ko yung pinagpapasalamat kay Lord na nabigyan niya ako ng chance. Inopen niya yung door ko na makapunta dito sa Paris at mabago yung buhay natin. So, yun lang. We keep going and God bless us all, guys. And yun pala, guys, yung ating tap send. Yung ating remittance app, guys. You can send money back home to our loved ones in the Philippines using our tap send. Yan. Nandun yung aking sa living room kasi yung aking banner. So, you can use my promo code JPH, so may kakaroon ka ng 20 euro na bonus, guys. Diba? 20 euro bonus yun. And you can send by GCash, Cebuana, and any bank in the Philippines. So, free of charge. Yung atin lang Cebuana ang mayroong charge na 2 point something euro. Sa una mong padala naman, meron kang libre na 20 euro. So, yun lang, guys. We keep going and God bless us all. We love you all, guys. Bye.